Yung definition ng nanay, actually nasa kanya lahat eh. Kung paano mo i-define ng nanay, nandun nung sasabihin mo, Aida. Kasi simula sa amin magkakapatid, pagka may sakit kami, lagi niya kinakwento sa akin na kung pwede lang niyang saluhin, yung sakit namin, so gagawin niya, yung hawakan niya kami, tapos gaganon-ganonin niya sa katawan niya. Parang gusto niyang saluhin yung kung ano man yung nararamdaman namin. So, ganun siya. Sabihin mo sa akin, lalaban ka, mananalo ka, at ako, andito ako sa support. At talagang may sakit na siya, tinawagin niya ako. Nagulat ako, hindi ko alam kung kanino niya nalaman na ano siya. Nagbigay siya ng support sa akin na pinakita niya yung pag-support niya sa akin. Pero di man ako pinalad, pero yung binigay niya na suporta, na pagmamahal, sapat na yun. Yan po si Ate Aida. Salamat po. Itong ate ko, talagang ang respeto ko rito. Alam niyo po ako, hindi ako mayabang na tao. Hindi po ako nagyayabang kahit kanino. Pero aminin ko sa kanya, mayabang ako. Napakayabang ko sa kanya. Pero hindi yung yabang na gusto ko siyang yabangan. Just in a sense, na gusto ko siyang pasayahin. Pag nakikita ko siya, nahirapan ako. Kaya masaya ako pag nakikita ko siya masaya. Pero nalulungkot ako dahil, yun nga, wala na akong pagyayabangan. Wala na siya eh. Masaya ako dahil maganda na siya uli. Tahimik na, wala nang pain na mararamdaman. So ate, saan ka man naroon? Alam ko, nandiyan ka. Kaya, we will miss you a lot. Lalo na ako. Wala na akong pagyayabangan nga. Ang maiiwan ni ate sa akin, ay yung tunay na pagmamahal ng isang ina sa kanyang pamilya. Yung mga request niya, and then order ng foods. So, ayun, nakikita ko siyang masaya. Kaya, continuously, ginagawa ko siya para makita ko si maming masaya. Yun man lang, mapasaya ko siya sa maliit na bagay. So, Mami, thank you so much. Ang mga gusto mong i-share yung mga bagay na malinis ko talaga kay Mami. Unang-una, sa pag-aalaga niya sa mga apo niya. Nakita ko talaga na sobrang mahal niya. At lagi niya gusto namin. Kaya pag weekend, dinadala namin doon. Maminis ko rin yung mga luto ng daddy na pinapadala sa kanyang bahay. Katulad mo sinasabi na iba, napaka-thoughtful Mami, yung mga biglang na hindi na namin matitikman yung luto niya. Yung mga paborito ng mga anak ko, pag nag-request yung mga anak ko na niluluto niya, yan yung mga bagay na nangyayos ko sa kanya. Isa pa, yung mga payo niya sa amin, hindi ko makakalimutan. Lalo na pagka may mga problema kayo yung nag-asawa. Yan, siya na yung nagpapayo sa akin, bukod sa mga magulang ko. Hindi ko man nasasabi sa'yo because I'm not showy, I'm not that expressive talaga ng emotion. Pero mahal na mahal ka namin ng mga apo nyo. Sobra. Hindi man namin nasasabi sa inyo, pero mahal na mahal namin kayo. Thank you po. I know this day would come and at least nawala na yung sakit and
din her doon. She was a strong woman. She was the best person I knew. And throughout the 16 years, nakasama ko siya. I really triggered every moment. Nakasama ko siya. And masakit po bilang her first apo na nakasama ko. Siya po yung palagi kong kasama whenever I feel na sukong-suko na rin ako. She was like a mother to me, and palagi siya nandyan kahit umuwi siya sa ospital. Palagi niya akong kinakausap. Siya po yung unang kumusta sa akin, and please no, na mahal kita. Paano makapagbabalik sa'yo? Mom has worn different hats. Okay? Parang marami siyang role na plinay sa buhay namin. Okay? And sa 7 years siyang nag-dialysis, sobrang bonus na nakasama namin siya. She always asked people to help other people. Nung nagkasakit yung lola ko, dialysis patient din siya. There was a time na wala kaming pera. Okay? Ano yung ginawa niya? Hindi siya bumili ng gamot. Para may pang-dialysis si lola. Ang sakit talaga nun. Yun, hindi ko talaga yung kalimutan. Kaya nung siya na, ganun pala ang anak, no? Ibibigay ang lahat para, And we learned that because of my mom. We saw it with our own eyes. Okay? So we didn't hesitate to give her the best that we can because we saw the example from my mom. She is an influencer of my faith. Okay? She was the one who pushed us to go to church, go to the youth fellowship, read the Bible, mga ganyan. Nung bata kami, every week pupunta kaming church, nakabustura kami, tapos ayoko personally, I can only speak for myself, di ba? Ayoko kasi lahat na lang ng dahilan ginawa ko per week. Okay? Masakit ang ulo ko, hinihika ako, or Pero, minsan nga sabi ko, ay nagamit ko na pala yung last week. May mga ganun. Pero sa kanya, walang reason para hindi ka magpunta ng church. And siya yung nag-convince sa akin to go to church, attend the youth fellowship, go to God, parang no matter anong pagkakasala mo or gaano kabigat yung ginawa mong So she's an influencer of my faith, and I love the God she loves. Okay? At this point, wala na si Mami, di ba? So I feel na hindi naman wala man siya, I have my own light. Or each one of us has our own light para yung bahay namin keeps on lit. Nung nandito na si Mami, tapos tumayo ako dyan sa gitna, nakita ko yung ilaw, nakita ko na yung kabaong niya, yung picture niya, yung mga AVP. Parang sinasabi ko sa sarili ko, parang sana panaginip lang siya. Kasi yung parang pwede akong magising ulit na pagising ko, it's just a bad dream. Pero hindi pala, hindi na. Parang you have to accept the reality na ito na yung iniintay mong dumating pero ayaw mong mangyari. No? So, yun na, natanggapin na talaga. Although niready kami ni Lord sa mga haharapin namin, hindi siya tumigil ng pagkananay sa aming magkakapatid. Ako yung bunso. Wala. Naiiyak naman. Saan nga dito, Mac?
Teka lang. Sabi ko, ayoko umiyak. Yun. Ang dami na kaming pinagdaanan na life and death situation. And those times, nachi-cheat namin si kamatayan. Pero ngayon, sorry. This time I failed. Hindi kita na-save. Pero film it again. Pero hindi ako nagmamadali. Sabi nga ni Tito. Ayun lang po. Then, sa naging girlfriend ko, siyang the best. Kasi very caring, thoughtful, gano'n. So, siya ang pinakasalan ko. In short, in January 1977, ikinasal kami sa West. Then, on May 7, 1977, ikinasal kami sa Pare, sa Kamprani. Itong huling na, nung mayroon siyang nag-attempt siya. Nakita ko sa CCTV. Dahil hirap na siya eh. Nakita ko sa CCTV namin na pumunta sa kusina, kukuha ng kutsilyo. Mabuti naabutan ko. Kasi ayaw na mag-dialysis na. Mabuti naabutan ko, inagaw ko yung kutsilyo. Then, maraming beses na pagod na raw siya, pagkatapos binabanggit niya yung mga apo niya. Kawawa naman yung aking mga apo, maliliit pa sila. Ganon. So, sabi ko, kayanin mo lang, nandito lang kami. Minsan, nahihiya na rin sa amin ni Marvin, kasi nga, parang na ano pa rin kaso namin. Huwag kang mahiya. Obligasyon namin yan kaso. Hanggang kaya mo, kakayanin din namin. Kahit na pagod kami, sige lang kasi pamilya, siyempre. Sakripisyo talaga. To love is to sacrifice and faithful. Ganun ang mag-asawa, isakripisyo mo at maging faithful ba sa kanya. So yun ang laging sinasabi sa kanya. Mommy, I the force now raised to live forever. Alam ko po in pain. Alam ko po masakit. Alam ko po nakakalungkot. Mamimiss po natin siya dahil sa pagmamahal. Pero alam din po natin na siya po'y nasa langit na. Nasa Diyos at maganda po ang buhay ni Mami. She's raised in strength. She's raised in spiritual body. Death of a follower Jesus Christ po, as Pastor Gina said, is both grieving and rejoicing. Opo, grieving po tayo. Pero rejoicing din dahil nasa kapayapaan na si Mami. Nasa pagmamahal ng Lord, lalo nasa peaceful place. Hindi ko na alam ano yung salitang sasabihin ko pa bukod sa pasasalamat sa inyo lahat. Ano pa ba? Thank you. Salamat sa pagpunta ninyo. Hindi ko alam mamaya pag-uwi namin paano. Diba? Lalo na sila Daddy tsaka sila Marvin, paano nila kinaraos yung araw na to na kasama lang nila eh 2 weeks ago eh, araw-araw nilang kasama. Tapos ngayon malungkot talaga, lulungkot yung bahay. Yung bahay namin sa Tandansora, lulungkot yun definitely, but we will do our best para
at least maka-recover agad. Yun, tuwing Sunday, nagla-lunch kami, nagbe-breakfast kami sa bahay. Minsan lumalabas kami. So, we'll maintain it. Kaya lang yun, kulang na. Si Mami yung icebreaker namin sa pag lumalabas kami kasi madali talaga siyang pasiyahin. Konting hirit mo lang napapasayan, madali siyang patawanin. So, yun ang mga bagay na mamimiss ko sa kanya. Hirap nung ganito, kikita mo siyang ganyan. Pag nakikilibing lang din ako noon, parang hindi ko akalain na ganito pala siya ang pakiramdam. Buti nandiyan kayong lahat. Salamat po mga relatives, mga kaibigan. Kayo yung nagpapatibay sa amin. I hope after neto, konting iyakan na lang sa bahay. Ang nagbe-breakdown ako pag nakikita ko umiyak si Daddy. Kasi I can't imagine magiging buhay niya after 47 years magkasama sila. Then all of a sudden, biglang nawala. But I'm very thankful na rin kasi I'm sure he can do na a lot of things na hindi niya nagagawa noon. And I will promise na kami magkakapatid ay alagaan si Daddy. Again, wala akong maisip na salita na bukod sa pasasalamat o higit pa sa pasasalamat. Sa pagpunta nyo, your presence makes a lot of difference sa amin. Marami pong salamat ulit sa inyo. Thank you very much. Sadyang napakahirap tanggapin ang pagpanaw ng aking mapagmahal na asawa. Subalit, wala akong magagawa. Hindi ko pwedeng questionin ang Diyos na nagbigay sa kanya ng buhay. Siguro, ang plano ng Diyos sa kanya ay tapos na. Kung posible lang sana, ayaw ko mangyari ang ganito. Sapagkat yung taong pinakamamahal mo ay siya rin magbibigay ng sakit at hapdi kung siya ay pumanaw na. Hapdi ng iyong kalooban kung siya ay pumanaw na. Bagaman ang kamatayan, di mano, ay hindi katapusan ng lahat. Pagkos ito ay panimula sa ibang yugto ng ating buhay. There is remedy for everything except death. When destiny calls you, there is no other option but to go and face your Creator. Sabi nga sa Biblia, when we die, the dust will return to the ground and our soul will return to God. Kaya ang ating katawan ay babalik na sa lupa at ating espiritu ay babalik na sa Diyos na lumikha sa atin. Ganun pa man, bagamat pumanaw ang aking asawa, ang ating presensya ngayong araw ay nagbibigay, it is a manifestation of our love and last respect to her prior to rest today. Kaya ipanalangin natin ang kanyang kaluluwa at ang kanyang memory ay
let us pray that her soul wears in peace, and her memory will perpetrated in our heart as a symbol of our eternal love. Maraming salamat sa inyo lahat. Kung paano mo i-define ng nanay, nandun nung sasabihin mo, Aida. Si Mami, di ba? So I feel na hindi naman wala man siya, I have my own life. Or each one of us has her own life. Para nung yung bahay namin keeps on lit. Parang sana panaginip lang siya. Kasi yung parang pwede akong magising ulit na pag-ising ko, just a bad dream, pero hindi pala, parang you have to accept the reality na ito na yung iniintay mong dumating, pero ayaw mong mangyari. So, yun na, natanggapin na talaga.